So sa customer order po, pumapasok po dyan yung itong EXO, which is external order po. So si EXO order is mga order po siya from outside the company. Yung po or ibang company na or ibang customer na nag-order po sa garments po sa amin. So ayun po yung mga tinatawag naming CSTO or EXO. Yung sa DPTO naman po or department order, meaning po niyan INO. So yung INO po is internal order po. So pag sinabi pong DPTO or INO, department order or internal order, sa loob po yan ng company. Halimbawa po, mga uniforms. Kami po kasi nagpo-provide din ng mga uniforms or mga ibang mga t-shirt sa ibang sa ibang department po dito sa loob ng namin, sa loob ng company. So, yun po yung dalawang two kind of order or two kind of customer dito po sa company. Iintindihan po. Yes. Yes po. Sige po, sir. So, kung mapapansin niyo po, dito po sa unang part, merong receive ng OF or yung order form po with approval na po yan, sir. So, dito na po papasok yung order form. So, once na ma-receive po namin yung mga orders sa client, mapa-CSTO pa po yan o mapa-DPTO, need po namin gawa ng order form. Mm-hmm. So, nakapaloob po sa order form yung quantity, yung customer details, halimbawa yung name, number, address, yun po, mga customer details. Naka-indicate din po sa order form yung quantity. Tas kung ano yung in-order nila, kung polo po ba yun, jersey, t-shirt, tri-suit, sticker, lahat po ng ng order nakapaloob po sa order form. Quantity, kung ilan po yung quantity na orderin nila. Naka-indicate din po yung deadline. So kung kailan nila need kung kailan nila need yung product or yung item dun sa order form po. Tapos naka-indicate din po diyan yung design. Halimbawa po EXO or sa external order, may specific sila na design na gustong ipagawa. So magbibigay po sila ng design or sample ng ipapagawa nila. Kapag sa yun po, need lang po namin ma-confirm yung design. Okay. Dun po sa gagawin, sa order nila. Then yung size po nung gagawin. Halimbawa, size ng t-shirt, size ng t-shirt, tas kung yun po. Tas yung sa description ay na nga po yung kanina sinabi ko kung ano po yung ipapagawa nila. Kung tri-suit, kung jersey, short, t-shirt, polo, yun po sa description yun papasok. Then, nakapaloob din po sa order form yung estimate or final pricing po namin. Pero, minsan po kasi, ang nangyayari po kasi dyan is, tawag dito, sa pricing po kasi, sa billing form na po yun, sa billing form na po namin siya na ipapasok. Yun po. Bale, dito po sa unang part na to, sir, dito po papasok yung pag-create po ng order form, tapos pag-create ng Ponso garments, pag-create po ng coding. Coding po sa project. So, dito po yun sa unang part na to. So, okay po ba tayo dito sa unang part? Yes. Yan. Dito naman po tayo sa pangalawa po. Creative Department. So, sa Creative Department or tinatawag po namin CD, dito po papasok yung layout. So, from customer po, from na-receive na po namin yung order, papasok na po siya sa
creative department or dito na po magli-layout ng design. So kung may specific, kalba yung customer, may specific design na gustong gayahin. So yun po, dito po siya papasok sa creative design. Dito na po yung pagli-layout, yung pag-color, yung pag-create ng mga yan, ng design po. Based po dun sa order ni client. Okay po ba? Yes. Yan. Tapos, dito po sa, di ba po, may hawak na kami na design. Okay na. Dito na po papasok yung meeting between admin and prod team. So, sa prod team po, may dalawang prod po, dalawang area. Prod 1, which is yung, ito po, yung prod 1, so yung ano po yan, pag-print, pag-press, ano pa ba? Pag-print, pag-press. Yun po, dito na po yun papasok sa prod 1. So, more on printing po ito and press. And packing. Sa po, dito na po yung more on sewing po. Yan. So, dalawang area po yan, sir. Prod 1 and Prod 2. So, during meeting po, once na meron na po kaming design, once na okay na po yung design, once na final na-approve na po ng client, papasok na po kami sa meeting and planning. So, dito po kay admin, so, ang need po namin gawin nga po dito, once na meron na pong order, once na meron ng layout, doon na po kami papasok ng, magkikreate na po kami ng prodo number or yung series na po na tinatawag namin doon sa conso namin. So may conso po kasi kami na tinatawag sa garments na lahat po ng project namin, mapa EXO or mapa INO po, doon po siya nakakonso lahat. Doon po pumapasok. So magki-create na po kami ng series number po noon. Halimbawa po si RFT, nag-order siya ng polo uniform. So ang first order po 'yon. So ang prodo number po noon is 26-001. Yun po. So sa susunod na order naman po, may nag-order ulit na external order po si MFC. So ang sunod naman po niya 26-002 po. So naka-series lang po siya by order. Okay. Tapos ina-update po namin siya sa Google sa Google Sheet nga po namin. So nakalagay lang po siya sa Google Sheet. Then dito na din po papasok, once na meron na po kaming layout and design and order, papasok na rin po dito yung pag-create ng JO o job order po. So sa job order po, sir, naka-indicate po doon kung ano po yung gagawin. Halimbawa po, halimbawa nagpagawa ng MFC jersey. So sa job order po namin, nandun po yung date, kung kailan mag-i-start, deadline, kung kailan po dapat tapos and ma-deliver yung item. Yung series number po or yung prodo na yung ginawa po namin doon sa yung sa Google Sheet. So insert lang po namin doon para may din po kami, may basis para saan yung job order na yon. Then naka-indicate din po doon kung ano po yung department. Halimbawa, for Department 1, so more on printing siya. For Department 2, more on sewing siya. Yun po, yun yung job order namin. Naka-indicate din po sa job order yung style code. So, katulad po ng sinabi ko kanina, pagka-create po namin ng pag na-receive na namin si order, pag na-receive na namin si order, then may order form na kami, may layout na po siya, may prodo number na din po, dun po papasok naman si style code. So, si style code po, sir, dalawa din po yun siya. May EX, tapos may, sa coding po kasi namin, sir, lahat ng mga may EX sa dulo, halimbawa po, EX, MFC, MFC, U2. So, pag may EX po, meaning nun, external order. Pag walang EX, so meaning internal order.
Yun po. So, mamimit nyo po si coding kapag yun, ano po tayo mamaya ng forms. So, yun po, si style code. Kasama din po siya sa job order natin. Then second, garments description. So, sa garments description po, naka-indicate doon kung ano po yung gagawin. Kung jersey ba siya. So, halimbawa po sa MFC yung project. So, sa garments description niya po, ang naka-indicate doon, MFC, jersey, upper, lower po. Yun po, sa garments description. Sa naka-indicate din po, or nakasama din po sa job order namin yung color. So, yung color, yun, specific kung ano pong color ng design na gagawin. Size range po, halimbawa po kung ano yung order ng client, medium, small, yun po. Tapos, quantity, kung ilan po yung in-order ng client. Halimbawa, sa small, i-order niya isa. Sa medium, isa din po. Yun po. So, ayun po yung nilalaman ng job order namin. Job order form. Okay. Na, ano po, sir? Yes. Yun. Tapos, check availability of stocks and supply and suppliers. So, during meeting po, magkakaroon po kasi kami niya ng, di ba, nag-meeting po kami about sa project. So, doon na po papasok si inventory. Diyan po sa ano na yan, checking ng stock and ng mga supplies. So, kung ano po yung mga walang supplies, or, ano po sa MFC, ang kailangan na fabric is Polydex. Pero wala pa siyang si Polydex. So, i-check namin siya sa inventory kung okay pa ba yung stock ni Polydex fabric, kung kaya pa bang ma-provide yung ang tawag dito, yung, ayun nga po, kung kaya pang i-provide yung order ni client. So, dito din po yun sa meeting and planning. Then, create requisition form, or dito po, sa pag-create ng requisition form, mag-create lang po tayo ng requisition form once na bibili tayo ng materials. Halimbawa, nakita natin na yung Polydex si Polydex is kulang na yung stock niya. So, need po natin bumili ng stock. So, magkakaroon tayo ng requisition form. Then, kasabay po ng requisition form, ay pag naka-fill up na po tayo ng requisition form, isasend po yun kay sa fundings po. So, doon na po yun sa namin. Sa finance na po yun, papasok. Then, after po nun, send to Viber group, garment. So, yun po, isasend na po yung requisition form for approval and for releasing na po ng funds para makapagbili po nung kulang na stocks or na garments na fabric. So, yun po. Dito po, yung last po, purchase locking, yun po, ibibili na po kami ng mga kulang na stock. Then, i-report po sa group kung ano po yung binili na stock. Yun po. So, sa admin po yun, sir. Etong mga sinabi ko po kanina, gawain po namin yung admin. So, sa meeting, dapat ito na po yung, ito po yung ginagawa po namin. Then, papasok din po sa meeting and planning, sir, sa Prod 2. So, dito na po yung discussion ng job order. So, yung job order po namin, sir, pag binigay po namin sa kanila, naka-printed po yun. Yung JO na tinatawag. Kasama din po, sir, ng JO form, yung form. Yung production form is may naka-indicate po dun na picture. Kalagay po dun na picture, style, date, tapos kung anong fabric na gagamitin, instruction ng kung ano po yung gagawin. Bawa po, naka-indicate sa instruction yung style niya, kung anong style pa yun, polo, jersey, short, yun po. Design, kung ano po yung design nung. And yung sumunod po, yung size. So, naka-indicate din po doon kung anong size po yung gagamitin, kung gildan size ba siya, kung yung different size niya po. Tapos, nandun din po naka-indicate po sa
production form yung pattern na gagamitin doon sa project na yon para hindi po magkaiba-iba yung pattern na ginagamit. Then, sa materials naman po, naka-indicate po doon kung anong materials yung gagamitin. Halimbawa, sa MFC, dapat polydex siya. So, naka-indicate po doon. Then, other instruction po. Halimbawa, merong specific na ipapagawa. Halimbawa, sa polo ni MFC, kailangan may caps. So, ilalagay din po doon kung ano po yung action. Para once na pagtingin po ng production team, alam na po nila agad kung ano po yung gagawin. Then, sa production form din po, may naka-indicate po doon na finish date, kung kailan tapos, then dapat i-QC po. Then, yung rate, yung rate po na tinatawag namin doon sa form po namin is parang assessment po namin doon sa ginawa na product po or item. Then revision, kung nakailang revision po siya. Then yung remarks, halimbawa po, may need i-revise. So, naka-remarks po doon kung ano po yung need na i-revise. So, yun po doon po papasok si production form. So, si JO form naman po, yun nga po yung sinabi ko po kanina, yung may kung ano po yung order ni client, nakalagay din po doon sa JO form. Okay? Tapos, yun po. Tapos, yun din po, i-discuss din po dito kung ano pong machines na gagamitin. Halimbawa po, kailangan magkaroon ng DTF for size label or subli print ba yung gagamitin sa size label. Yun po. So, na din po yun doon, nakalatag na po. Sa meeting and planning po namin, lahat ng gagawin is nakalatag na po dapat. Yung mga forms, okay na po dapat. Yun po. Tapos, sa meeting and planning, yung kung ano yung task ng bawat isa sa production. Halimbawa po, sa amin po kasi ngayon, may mga mananahi kami, tapos meron din pong helper. So, dapat po, meeting namin, na-discuss din po kung ano po yung gagawin ni helper 1, helper 2, helper 3, tapos ni sewer 1, sewer 2, sewer 3. So, yun po, naka-indicate na po yun doon. Okay. And, tinatakal din po namin dito, yung, halimbawa po, meron pong, minsan po kasi may project kami na hindi kaya na dito po gawin sa amin. So, po kami sa labas, kumukuha kami ng mga subcon. Yun po, halimbawa po sa pag-embro, wala naman po kaming embro dito. So, sa embroidery, so nagkukuha po kami sa labas. Yun po. Tapos, machine and repair, so dito din po, tinatakal din po namin sa meeting kasi baka mamaya nag-ooperate na, nag-start na yung production, tapos may nasirang machine, sewing machine, so yun, dapat po, dapat nakasama din siya sa meeting and discussion po, meeting and planning po namin. Then after po ng meeting, dito na po papasok si pre-production. So sa CD, yung creative design nga po, sa pre-production, dapat available na po yung design. So, so bago po kasi mag-start yung production talaga, nagsasampling po muna kami para makikita and mapapa-approve sa client kung okay po yun. Tapos kung halimbawa po, kung okay yung design or na i-revise yung design, yun po. So, kailangan talaga ng sample. Design, yun po, ang layout. Then, sa production 1, sa pre-production sampling po namin, ang task po dito ni Prod 1,
or production 1 is yung fabric testing. So, halimbawa po, di ba, bumili kami ng panibagong tela na gagamitin sa project na yon. So, dun po papasok si fabric testing. So, may binibigay din po kami na form sa pag-test po ng mga fabric. So, tinitest po dyan yung wash and dry test kung gaano po siya katagal matuyo or kung mabilis po ba siya matuyo o hindi. Yun po. Print and subli print, tinitest din po namin siya kasi baka mamaya ang gagamitin namin subli print, tapos pagka-actual production na hindi pala siya, pangit pala yung kulay niya. So, kailangan po i-test muna. Then, DTF testing din po, since karamihan po ng product namin gamitan ng DTF side label. So, kailangan din po itas yung fabric ng gamit yung DTF machine. Meron pa po diyang hindi ko lang po nailagay dito, pero yung si silk screen po. So, kung yung project po ba, yung fabric po ba na yun is pwede siya sa silk screen. Kung familiar po kayo din sa silk screen. Yun, kung kaya din siya, so test din po yun. Then sa color matching po, so meron din pong form yan na binibigay kami sa production 1 para naka-indicate po. So si color matching, halimbawa, yung katulad sabi ko kanina na may design si client na gusto niyang gayahin. So, need namin mag-color match para makuha namin yung kulay. So, may device kami na ginagamit para makukuha si color. Sundan mo pa po ba ako, sir? Yes, yes. Yun. Tapos, si prep ng machine, so nakasama na din po dito product namin yung pag-prepare po ng mga machines. So, dapat i-mini-maintenance. Although, dapat araw-araw naman po talagang mini-maintenance yung mga machines para ma-secure na hindi siya masira or yun, gumagana pa rin, hindi matuyuan yung mga ink. So, kailangan talagang i-maintenance and i-prep yung mga machine. Then, print and press ng final sample. So, once okay na po yung layout dito kay Creative Design, ipiprint na po namin yung sample. Then, admin approval, yun po. So, yun, papasok si admin approval. So, once na okay na po yung design, yung print and press po, okay na po yun. So, dito na po papasok si Prod 2. So, although si Prod 2 po, ganito po kasi yung nangyayari sa amin, sir. Sa pre-production po namin, habang ginagawa po ito ni Prod 1, si Prod 2, nagpa-pattern na po. So, mas maganda kung may actual design or actual sample yung client kasi mas mabilis po siyang ma-pattern. Kung wala naman pong actual na design, ay actual na sample yung client, okay lang din naman po yun, basta may picture lang po. So, dun din po papasok si production form po. Kasi sa production form po, /sampling form, may picture po doon kung ano po yung gagayahin. Tapos, kung ano po yung mga instruction na dapat gawin. So, dun pa lang po, makakapag-una po ng pattern yung mga sewer po. So, dito sa Prod 2, mga sewer na po ito. So, sa prep machines, so, ganun din po katulad sa Prod 1, ipe-prepare na din po nila yung, halimbawa po, si gartering, kailangang i-set up. So, ipapa-set up na. Yun po. Tapos, dito po, prototype making. So, meron po kaming, sa paggawa po ng sample, hindi po muna kami gumagamit ng actual na fabric. Lalo na pag first sampling pa lang po. Kasi mas costly po kasi kapag nag-prototype pa lang, tapos sa mismong fabric na kami, gagawa po ng sample. So, meron kaming yung mga fabric po namin na retaso, yun po yung ginagawa namin na prototype. So, magbe-base po yan sa pattern and sa design. Yun po. So, kasabay po ng, after po mag-create ng prototype, iti-test po kung
okay po yung fit. Kasama din po sa pag QC nung prototype design is kung okay po ba yung machine na ginamit, yung sewing machine na ginamit doon. Halimbawa, pwede mo naman gamitin ng dito. Yun. So, yun po. So, din po namin i-check kung paano pa po mapapa-improve yung prototype design. So, kung pwede naman gamitan ng flat simmer, gamitan. Kung hindi naman kailangan gamitan, yun, tanggalin po. Yun. So, dun po papasok si QC na po. Dito po papasok siya. Then, final sampling, making. So, pag na-approve na po yung prototype, pag okay na po sa lahat ng ginamit na pag okay na po yung design, di ba po dito sa prod 1, naka-print and press na po ng final sample. So dito po, bubuuin na po nila yung pinrint and press na, t-shirt, final sample na po, naka-print and press design. So dito po, final sampling, na po siya, sewing na po siya. So kaya ganito, para makita yung actual na forma nung design or nung layout na ibinigay po. Kaya nagpa-final making. Then, kailangan din po ng approval ni admin. So, yun. Tapos, sa po kasi namin, since dalawa nga po yung namin, production 1 and production, always po talaga na duplicated po yung mga patterns namin. So, merong patterns sa prod 1 for sewing, meron din pong patterns dito sa amin or sa prod 1 sa mga print and press po. Kailangan po kasi yon para kapag naggawa ng layout, mapipicturean po yung patterns para tugma po siya doon sa design na ginagawa. Kasi hindi naman po pwede na mag-create ng design kung wala naman pong pattern. So, yun po. So, kailangan duplicate po yan para may dalawang copy po. Isa sa prod 1 and isa po sa prod 2. So, after po nun, ang mga admin ng garment, so mag-create na ng production estimated cost po. So, every sample po, meron po production cost na tinatawag. Kahit estimated lang po. At least, doon po sa cost na yon or sa product na yon, makikita na po kung super costly po ba ng project na to or kung paano pa, parang doon na kami makakaisip kung paano pa mas mapapababa yung cost namin na hindi kami malulugi. So, yun po. Then, ito din po papasok sa product yung pag-approve ng materials. Halimbawa, to expenses po yung yung fabric na ginamit. So, dun pa lang makikita mo na hindi dapat gamitin yung fabric na yan dun sa project na yun. Ang ini-aim din po kasi dito is mababang cost pero high quality po. Yun po yung po namin dito sa production po. Dito na okay na po ba ito, sir, yung pre-production sample? Yep. May ka po, sir, pag may tanong ka po, huwag kang mahiya ka pong, huwag ka pong tanong. Nag-note din ng yan po. Okay po. Sa material requisition po, meron din po kami ditong material requisition form. So, every meeting po, papasok si material requisition form. So, di ba po, okay na po yung okay na po yung magpo-proceed na sa production. So, kailangan po ng material requisition form. Although, pag gumagawa po ng sample, need naman po talaga ng requisition form. So, papasok din po dito po sa pre-production si requisition form. So, dito po, per area or per production
production area po, meron pong requisition form. So, sa Prod 1, ang naka-indicate, ang mga sinusulat niya po dun sa sa requisition form niya is more on printing materials, yung sabli paper, yung sabli ink, yun po. Then sa Prod 2 naman po, sa Prod 1 din po, papasok din po dyan si mga equipment po na gagamitin. So, din po yan, naka-logbook din po kung ano po yung gagamitin nila, mga machines. Yon. Sa Prod 2 naman po, yan, meron din requisition form. Doon naman po naka-indicate yung mga thread, mga fabric na gagamitin, yung mga needles, mga accessories, mga yun po. Yun po yung material requisition form. So dito sa material requisition form po, dito po naka-indicate yung project. So dito po, yung project na sinasabi po dito is yung series po ng Conso namin, yung sa na nga po yung sa Prodo. So halimbawa po, 26002, yung project na yon or yung material na yun is para kay MFC. Ganun po. Date ng request, so kung kailan po siya na-request. Then material type, kung fabric, needle, thread, zipper, yun po. Tapos color, kung may specific na color po yung materials, ilalagay din po. Then quantity, kung ilan po yung gagamitin. Halimbawa, 1 kilo, 1 pieces, yun po. Then, isi-send po yan sa adma or sa mga admin po. So, dito po sa pag-request nila ng materials, papasok din po dito yung validation po ni admin. So, So, once na na-receive po namin yung material requisition form, once na ma-receive po si material requisition form, dito na po papasok yung checking po ng checking ng mga materials kung tama po ba na yung Polydex na fabric po yung gagamitin, kung anong kulay ng sinulid and kung ilan, yun po. Tapos, releasing na po ng materials kung ilang materials po yung kung ano po yung na-request nila and okay naman po sa project, i-release na po yun. Kasama din po dito sa admin, sa task din po ng admin, materials requisition form o materials requisition process is yung pag-update po ng inventory. So, once receive na po namin si request or si material requisition slip or form, automatic po mag-minus or i-minus na po namin yan dun sa sa inventory po, sa Google Sheet ng inventory. Then after po nun, i-prepare na po yun ng mga ng production team. Then, after nang meron ka ng JO, meron ka ng production form, meron ka ng materials, okay na, puproceed ka na po niyan sa production. Ito na po yung production flow. So, sa CD, papasok po yung creative design, okay na, available na po yung production or yung design, yung layout, okay na po siya. So, dito po kasi sa Prod 1, itong production po na to, sa Prod 1 po to. So, meron kaming tarpaulin, gumagawa ng tarpaulin and sticker sa DX5, DTF, vinyl, sabli print, sa damit po yan. Tapos, papasok din po dito si silk screen po. Hindi ko lang po na-add, pero yun, meron pa pong product na yan, silk screen. So, si tarpaulin, pag ang project po is tarpaulin, so more on Prod 1 lang po yung magagamit dyan. So, si Prod 1 and helper lang po yung kailangan. So, yan po, may mga different process din po dito si tarpaulin, naka-indicate din po dyan.
kung ano po yung process na gagawin. Then DTF din po. Ma'am, Then si Vinyl po. ano po, pwede mo ba lagyan ng yung silk screen tapos yung mga naka-indicate niya para Sige po. yan, sige, thanks. I-type ko po. Dito na lang natin siya i-type sa dulo. Continue mo na lang, ma'am, tapos i-follow up mo na lang yun. Ang tawag dito, so clean. Silk screen. Isama ko pa po ba yung process? Same lang po ba? Hindi po. Iba po kasi yung sa silk screen. Bali sa silk screen, sa ibang project, sa ibang project po kasi, sa Sabli, printing machine po kasi to. Mm-hmm. May mga ginagamit na printing machine. Dito po sa silk screen, from the word, silk screen, manual po yung pag-process po nito. May screen lang po siya na tas yun, manual po yung paggawa ng design. Okay. Yun po. Yun. So, ang tawag dito, hindi ko lang po kasi kabisado yung process niya. Pero, sige po, pag binigay ko po sa inyo tong process, ko po sa inyo. Isama ko silk screen yung process po ng silk screen. So, ito pong mga process na to, sir. Ito pong mga to, yung makikita niyo po dito, yan po yung process na ginagawa po ng production per project po. Mm-hmm. Okay. So, ito pong mga to, hindi ko maano. Yan, ito po from TARP to Sabli. Yan po, lahat, may machine po na ginagamit dyan. Dito po, sa silk screen, manual printing po ito. Yun po. So, yun. So, manually po siyang hinahagod para magta-transfer po yung design doon sa mismong damit. So, may ink lang po yun na ginagamit po doon sa silk screen printing. So, i-add ko na lang din po siya dito, sir, tas para may process din po tayo nun. Yun lang po ba, sir? Yes. Then, di ba po, etong mga to, sa tarpaulin, DTF, vinyl, lang po yan. Pag yan po yung mga project, more on prod 1 lang po yan. Pag may Sabli printing na po, dyan na po papasok si prod 2. Sa production 2. Nila po, ito si Sabli Print. So, ang una po niyan, checking ng file, details, and quantity. So, meron po kami dito. Hello po? Yung discussion nyo sa workflow pa rin to? Opo, sir. Nag-discuss ka na pinakita mo na yung forms? Hindi pa po. Hindi pa. Sige. Kaya. Yun po. So, sa Sabli Printing po, so yun, checking na. So, may form din po dito, sir, na gagamitin. Yung SOP po namin kasi lagi na kailangan ma-record po namin yung pattern size, kung anong pattern na gagamitin, file size, kung anong size ng file, print size. Pag na-print po kasi yung sa Sabli Printing po kasi, meron din pong, yun. Pag na-print po yun, kailangan din makuha yung size, then yung
is pag na-press na po siya, na-transfer na siya sa fabric, kailangan din po yun makuha. Kasi minsan kasi po nag-iiba yung size kapag halimbawa po sa pag nasa sabli paper siya, pag na-print siya, ang length niya 25, then yung width niya kunwari 18. Pero pag nag-press na po, nagbabago na yung yung size niya. Halimbawa, yung length niya magiging na lang yan minsan, magiging 23. Tapos yung width niya as is pa rin na 18. So po kasi yon. Depende sa fabric. Depende. Nag-shrink po kasi yon, depende po sa fabric. So kailangan talaga ma-record po yung mga ganon. Then, pag di ba po okay na-print na okay na po, nakat na yung fabric, okay na, nakapag-print na, last na process sa Sabli Print, yung pag-QC po ni admin. So although sa pagkuha po ng pag-checking ng file, ng design, ng everything, kasama po dun si admin. Tapos, tawag dito sa press na po siya, i-QC na po siya ni admin. So pag na-QC, okay na po yung size nakuha na, okay din po yung color, yung design, walang shadow, walang mga sira doon sa na-press na fabric, doon na po papasok si Prod 2. So dito po sa Prod 2, di ba po may production order kami na binibigay sa kanila. So doon po sila mag-base and production form production form and JO po, doon na po sila magbe-base ng netong project. Halimbawa po, dito po process nila checking ng designs. So halimbawa doon halimbawa na-QC namin tapos may nakalusot, dapat po sa kanila i-QC po ulit nila or i-double check nila para walang mali. Tapos i-double check din nila yung size kung tama po ba doon sa ibinigay na size. Kasi meron din po kami tinatawag na finish size. So sa finish size po kasi nagbibigay na po kami yan. So may comparison po kasi yan, pattern size. So dapat pagbigay ni Prod 1 ng mga na-press na or na design, dapat ilalatag po yon, yung pattern ilalatag doon sa design para makikita kung tama po ba yung size. Kasi yun, lumiliit po kasi yung fabric nga po. So hindi na nagiging hindi na sumasakto yung sizes, kaya dapat na-check siya. So yun, dito na po papasok yung size niya, tapos yung pagkat ng fabric. Dito po sa Prod 2, dito na po papasok yung pagtahi. Yun. So pag t-shirt na yung project, jersey upper, so ito po yung process niya. Then sa short, sa polo, sa tri-suit, may iba't ibang process po sila na ginagawa. Depende pa po yan sa style na ginagawa. So, katulad din po sa production 1, after mag-print, after mag-press, papasok po si admin sa QC ng nila. Dito din po sa sewing, papasok din po dyan si admin. Pagtapos ng ng tahi. QC ko po, and i-record yung sizes ng product or ng project, ng item. Record po yun. Then, ang task po dito ni admin sa production is ma-check po yung gawa, ma-update po yung daily process nila, kung okay po ba yung process nila, kung sobrang tagal po ba nila sa isang damit. So yun, dapat monitor and na-check po yun. Then i-update po yun sa Google Sheet. So yung Google Sheet po kasi sa namin, sir, meron po siyang progress reporting.
So, sa ano po, sa progress monitoring po, naka-indicate po doon or nakalagay po doon yung Google Sheet po yun, sir. Sa isang Google Sheet, nakalagay po doon yung order form, kung ano po yung order ni client. Tapos, nakalagay din po doon yung progress report po nila per project. So, sa progress report, everyday po yun. Halimbawa, ang target namin matapos is 5 days. So, dapat mas maganda, mas maaga kasi para pagka may i-revise, revise pa po. So, dun sa progress monitoring report po namin sa Google Sheet, nakalagay po dun yung order form. Then, yung transmittal. Then, yung materials. Tapos, yung JO po or yung job order. May checklist din po na production checklist. Kung halimbawa po, sa production checklist po kasi namin, doon po pumapasok yung halimbawa, si jersey number 1, done na. So, i-check na po namin yan na done na siya, na okay na siya. Jersey number 2, pending kasi mali yung size. So, nakalagay po siya sa pending. Then, si size chart, papasok din po doon kung anong size yung ginagamit po namin. So, bali sa progress monitoring po, sir, lahat po ng may kinalaman sa project, nakakonso po doon. Di ba po, kanina nabanggit ko po sa inyo, may Conso Garments po kami. So, once na may pumasok na order sa amin, dun po namin nilalagay. Yes. Sa Conso na yon. So, gagawa kami ng PO, maglalagay kami ng codings, kung anong project nun, kung sino nag-order, kung kailan in-order, yun po. Sa progress monitoring naman po namin, sir, naka-indicate na po doon or nakalagay po doon lahat ng namin, ng order form, ng mga transmittal, mga soft copy na po yun, sir. Doon po siya papasok. Although may hard copy kami, then may soft po kami na copy. Yun po sinasabi ko dito ng daily progress reporting. Then, kapag tapos na po siyang tie-in, dito na po si finishing process papasok. So, ito po, si Prod 1 po ito. Prod 1 and admin po. So, yung leader po or si leader and Prod 1 assistant po, need po na every project, malalagyan po siya ng size label. So, dito na po sa finishing process, papasok si paglagay ng size label, pag-take ng picture ng product for recording, tapos para din may proof kami na nagawa talaga siya. Tapos ipapack din po yung each product or yung each item po. Dito pasok si packing. Then, take po ulit ng picture packaging na okay siya. Then, i-get po namin or kukuhain po namin yung total kilo ng product. Lalo na po kapag magpapa-air freight po kami. Kasi need po talaga yung details na yun ng kilo. Then, delivery shipment po. So, si admin, na po ng transmittal. So, kasama po doon yung transmittal. Si transmittal po. So, sa transmittal, naka-indicate po doon yung date kung kailan po siya i-deliver. Tapos kung saan, kung kanino po siya i-deliver, kung sinong magre-receive. Tapos kung ano yung i-deliver, halimbawa po t-shirt, yun naka-indicate po doon. Yung quantity po, nakasama din po siya doon. Tapos, kung sino po yung nag-prepare nung transmittal or nung packaging po na yun, then, kung sino po yung magre-receive, naka-indicate din po doon. Then, sign po. Isa-sign po nila. Then, after po nun, mag-create na po si admin din ng invoice po or ng billing invoice yun. So, dito na po papasok si billing kung magkano po yung price nung item. Then, i-deliver na po yan through Lalamove or yun nga po, air freight. So, sa closing PO na po, sir, si admin and admin assistant head na po ito.
dito na po papasok yan. So sa kanilang task na po itong closing report. So verify ng delivery status, kung na-deliver po ba talaga yung item ng maayos. So yun po. And create ng product. Yung product po, kung kanina, kung narinig niyo po yung product, estimated costing po yun. Si product naman po, yung actual na po na costing. Opo. So si product, ginagawa siya sa sampling, costing ng sampling. Si product, gawa pa po siya kapag tapos na po yung project. Yon. So para makikita mo yung cost ng ginamit mo na mga materials and maipagko-compare mo kung may kinita po ba doon or wala. Yun. Pero dapat meron. Yun po. Tapos update ng JO record, so update lang po na finish na okay na yung project na yon. Then update ng stock inventory ulit sa dulo. Pag meeting, mag-inventory ka, then after din po ng project, inventory din po for checking po kung may nabawas or may kinuha po ba na hindi nagsasabi. So, ayun po yung whole process po ng garments production po. Okay. May tanong ka po ba, sir? Wala na. Sa ano po? Sa job order form. Opo. Okay. I-ano ko po ba sa inyo yung job order form? Wag na. Ay, okay na po. Ano na lang, pahingi na. Okay ka na po. Yes. Wait. Saan yun? Yung sa receipt po. Saan po? Sa receipt. Wait, hanapin ko muna. Yung sa billing ano po ba yun, sir? Yes. Yes. Billing receipt po. Mag-share screen. Pwede ba mag-share screen dito? Sige po, eto po siya, sir. Pwede pa send yan, ma'am. By order. Nang ano po, eto pong flow. Yung mga Excel. Yup. Ay, meron ako niyan. Product. Ay, hindi. Iba pala to. Production progress lang meron ako. Sige sir, i-ano ko na po, i-discuss ko tong si ano, yung mga forms po namin. Okay. Sige po. Di ba, ang una po namin, once na ma-receive na po namin si order, so dito po, saan ba dito? So, ito po yung order form namin. So, ito po yung order form. So, kapag ka-production, kapag hindi po sample or sampling, hindi po siya, yung project na ginagawa po pang sample, order po siya. Ito po yung gagamitin po namin. Yan. So, dito po, yun, dito po, naka-indicate po dyan yung customer details. Paano ba? Ito po, nakikita po ba? Hindi po, ma'am. Wait. Hindi po. Kasi naka-share ka. Sige po, tanggalin ko po tong share ko. Or, i-ano ko lang kaya siya. Po. Ito na nga lang. Nakikita mo po, sir. Wait. Ano ba ito? Si order form po, i-share screen ko na lang din po.
yan, sir. Nakikita mo po. Naka-black screen po, ma'am. Yes, yan. PS. Yan. So, ito po yan, sir. Formula na ganyan. Yan. So, ito po yung si order form. Meron pong details, customer details po. So, nandyan po yung name. Nandyan po yung name ni client, yung number, contact number, yung address, then yung order number po. So, si order number, katulad nga po ng sinabi ko kanina, need muna namin siyang mailagay sa konso. So, yung konso garments po na tinatawag, ito po yun, sir. Nakikita po? Yan, ito po yun. So, once na may receive po kami ng order, ilalagay po muna dito. So, ito si Prodo. Prodo number or yung naka-series na po to. So, once na okay na po dito, nakapag-create na tayo. So, dito sa Conso PO po, meron po tayong Prodo number, department, or reference kung sino po yung nag-order. Yung code nung project po, then date, location kung saan po si customer, then si description kung ano anong project, kung ano yung po, then size, then si quantity. So ito po yung pinaka consolidated po, pinaka summary po nung project na ginagawa po. So, once na magkaroon na po ng Prodo number, or yung order number, ito na po yun. Yan, tapos yung order date kung kailan po nila in-order. Tapos, ito po yung item code. So, nakadepende, yung item code po, depende po sa design, depende sa style. Halimbawa po, si MFC jersey, yung MFC jersey, si EX, yun po yung katulad ng sinasabi ko kanina, si EXO or external order. Tapos si MFC, name po ni client. Then yung J, kung ano po yung style nung in-order nila, C. Then yung M, kung female ba siya o male. Then yung U, kung upper po ba o lower. Then yung 2, yung number po, kung ano po yung design niya, kung pang ilang design na po meron dun sa jersey na yon. Halimbawa po, ito sir, sa EX MFCJ MU2, then si EX MFCJ LM2. So, ang pagkakaiba lang po nila, may lower and may upper. Yun po sa order form. Then, dito naman po sa description, kung ano po yung order. Then, size, kung small po ba, medium, large, XL, yun po. Then, kung ano po yung color ng order nila. Then, may quantity din po. Pag pumasok na po si order, magkakaroon po na itong job order. Then, after po niyan, magkakaroon po na itong production form na tinatawag. So, i-example ko po sa inyo itong tri-suit. Ito po. Halimbawa po, ito sir, si tri-suit, sample tri-suit. So, i-ano ko lang din po pala sir, sa production form po namin may dalawa pong kulay. Kung mapapansin mo po, itong yellow, meaning po niyan, production form ng mga sample. Diba po, kanina sa process po namin may sampling po. So, yun, meron po siyang production per sampling. So, which is yung yellow po. Then, production form for job na po siya, for ipoproduction na po siya. So, meron pong color green. So, ito pong hawak ko ngayon, sir, production sample po siya ng sample. Production form ng sample. So, meron pong series number. Series number, kung ano po yung series number niya. So, itong sample po na to, 2025 pa po ito. So,
So si 2025, meron pong naka-indicate dyan yung year na 2026, meaning po yan yung year. Tapos kung pang ilang series na din siya. Then yung PS, production sampling po ang meaning yan. Okay po. Yes, sir. Tapos, di ba po, merong number of revision. Dito po sa kita ko po ngayon, meron po nakalagay na 1, meaning yan, naka-isang revision po yan. Tapos, ito po yung mga sinasabi ko po kanina ng mga details. May style details, may layout design, may size, may pattern, materials, then other production po. So, yun po. Dito po papasok si instruction details po ng sample. So, dito naman po, sir, sa baba, dito po nakalagay yung finish date. Kung kailan nila ginawa kung kailan nila natapos yung sample. Halimbawa po, ito dito, September 29 po nila to natapos. So, ang rate po na ibinigay ko, 3/5 kasi need pa po nilang i-repair yan. Dito po sa design yung ito po, yung sa dito na need i-repair yung circle design po nung tri-suit kasi masikip siyang lakihan pa. So may naka-indicate dyan na kung pang ilang revision na. So, kung first revision pa lang siya, nakalagay dito sa column na to, revision po, kung ilang revision na siya. Then, sa pangalawa ulit, na-repair na nila, inayos na po nila. So, dito na po papasok si September 30. So, September 30, okay na po. Done na po yung production, ready for production na po. So, nakalagay po dyan. So, eto po, kung mapapansin niyo po dito, number of revision. So, may nakalagay din po dyan kung ilang revision na po siya. Kung makaisa, makadalawa. So, ang po namin hanggang 2 or hanggang 3 lang po yung production revision po sa mga sample. Para less cost na din po. So, yun po si production form. Then, naka-attach din po dito, sir, etong JO po. Yan, so si JO, yung parang din po siya, parang order form din po siya. Ang kaibahan lang po dito sa sa production form ay sa order form naka-indicate si client. Dito naman po sa job order form, yung mga details lang na need ng production team. Yung date, kung kailan nila sisimulan, yung deadline, kung kailan dapat matatapos, yung series number ng project or ng sample, tapos department, kung kaninong department yan, kung prod 1 o prod 2, then kung ano na po yung order ni client. Yun po si job order form. Tapos, ito pong nasa baba na nakaprint, progress reporting po na tinatawag. So, ito po, ilalagay lang po namin ito sa clipboard. So, bali dito po naka-indicate ano po yung mga nila. Kung ano yung, kung ano po yung ginagawa nila. Halimbawa po ito, date. Dito po ko, sir, sa naka-share screen. So, date, kung ano po yung date, yung time. So, kung ano yung time na ginawa nila. Then, style code, kung ano po yung code na ng project na yon. Then, yung operation progress po, operation na ginagawa nila doon. Then, yung quantity, kung ilan po yung nagawa, kung ilan yung natapos. Then, remarks, kung done or pending po. Yun po yung sa progress report. So, may JO ka na, pag na-receive mo na si order ni client, may order form, then papasok si JO, then papasok si production form. So, once na okay na po yung tatlo na yon, papasok na po dyan si requisition form. So, dito po sa requisition form, naka-indicate po dyan kung ano po yung mga materials na gagamitin dun sa production. So, during meeting, i-discuss po kung ano po yung mga
materials na need po gamitin sa production. So ito po yon. So may nakalagay po dito na sa fabric, codings ng materials, description kung ano po yon, then kung ilang unit, kung kilo po ba, kung pieces or yard, then yung required quantity para dun sa project na yon. Then kung nakuha po ba nila ng complete or meron pa pong need na stock na wala po doon. So dun po papasok ito po si materials requisition form. So may order form ka na, may production form ka na, may job order form ka na, may progress reporting ka na, may material requisition form ka na, start na po si production. So, pag start na po si production, magkakaroon po ng checklist. So, dito po sa checklist na to, ano po to? QC po ito. So, di ba po kanina nabanggit ko na kasama sa process or progress, sa process po dun sa flow, yung pag-QC po ni admin. So, meron din pong nagbe-base po dito kung ano po yung mga dapat na i-check para dun po sa project po na yun. So, yun, ito po form na to, kay admin po ito. So, yun, for QC po to. Then, isama ko din po pala, sir, itong requisition form. Once na kulang po yung gamit or may need bilhin, and dito po papasok si purchase requisition form po na tinatawag. So, dito kay purchase requisition, ito po yun. So, dito nakalagay kung anong department, kung prod 1, prod 2, or admin, project, kung anong project, then date, kung kailan po kung kailan ka magre-request, prodo number, kung ano yung series po ng project, then supplier, naka-indicate din po yan si supplier, then kung ano po yung bibilhin, then yung quantity ng bibilhin, then yung price, then total amount po. Then ipapacheck po, prepared by, kung sino yung nag-prepare kung sino yung nagre-request, then yung check by admin, then approved by head na po yan and finance. Yun po. Then sign lang po. Then after po niyan, may requisition form. Meron din po syempre liquidation or yun po. So dito po papasok kung ano po, i-liquidate lang po dito kung ano yung mga binili. Yun po. So after po nun, pagkaano na po sila magpa-production na, then after po na nakapag-QC na, nakapag-pack na po, nakuha na yung mga sizes. Ito, yung size chart natin na to, okay na. So dito na po papasok si transmittal. So sa transmittal po, dito po naka-indicate kung so sa transmittal, sir, ito po, ito. So dito po nakalagay kung ano po yung ipapadala. Ay una muna yung customer information, kung sino yung customer na pagbibigyan po nun, kung kanino po yun. Then yung description, yung code nung project, although ito po internal lang po ito, pero sinasama po namin kasi para kapag mag-next order ulit sila, alam na nila kung anong code po yung ordering nila, sabihin lang nila. Then yung destination, doon na po yung sa client na yan. Then yung size, kung anong size ng order nila. Then PO number, sa series din po namin yan. Then yung quantity na po, kung ilan po yung in-order. Then total quantity, then kung sino po yung nag-prepare or sino yung nag-check neto, admin po. Tapos si receiver po, kung sino yung mag-receive nung item or nung project. So ayun po yun. Then after po nyan, si billing. So
once na transmittal na po, okay na po siya. Dito na po papasok si billing. So, ito po si billing. I-share ko na lang din po. Yan, so ito po si billing. So, nakalagay po dyan kung sino yung wait lang. Nga po yan, ito na lang. Ito po sir, halimbawa po si build to, so kung sinong customer po yan, yung tapos kung company, then yung address, then description kung ano po yung in-order niya, then yung unit price kung magkano po yun kung magkano po yung item, then quantity kung ilan po yung quantity na in-order, then total amount. Then naka-indicate din po dito sa taas si SOA number and si PO number. So, madalas po itong si SOA number and PO number magkasing lang po sila kasi isang series lang naman po sila. Tapos, kung kailan po in-issue yung itong billing na to. Tapos, total amount, then sino po yung nag-prepare, then receive po. So, si admin din po ang nagpe-prepare po netong form na to. Yun po. Okay. Yun po yung mga forms po na ginagamit po dito sa production form po namin. Meron din po pala kami sir tinatawag na production slip. Saan na yun? Saan na siya? Ito sir. Pwede pahingi ng mga kopya niyan, ma'am? Sige po sir, i-send ko po sa inyo. Yung mga So may additional Yep, continue po, ma'am. ito po mga to. Ano po yun sir? Ano din po, yung firm finals, firms final. Lahat po, ma'am, ha? Ito po. Yep. Sige po. I-send ko na lang po sa inyo tong isang file na to. Kasi yung binigay mo sa akin is wait, yung Kulang. oo. Kulang pa po yan. Opo. Bale, may additional ako dyan, sir, nitong production slip. So, si production slip po, nakalagay po dyan si series number. Halimbawa po, 250. Ito pong production slip na to, sir, nakalagay ito sa, di ba po, yung sample form kami. Ito po yon yung sample namin. Halimbawa, ito yung sample namin. Tapos may need na i-repair. Okay. May need siya na i-repair. Ito po kasi yun. Ito po yun. Ito yung tri-suit. Tapos, nag-QC kami, need pala siyang lakihan to kasi masyadong maliit, hindi nakakapasok yung body ng susuot. So, naka-note po doon sa namin, sa form, saan na yun? Yan, so naka-note po yun dito. Ito po yung first revision niya. So, naka-note po dyan na need ayusin or need lakihan po yung circle design niya. So, once na nalakihan na yon, tapos na-check namin na okay na, doon na po papasok yung production slip. Yung ito po. Yung dito po sa production slip. So, naka-indicate po dito si series number, si revision, yung revision po, nakailang revision, tapos yung starting date and finish date po nitong sample po na ito. So, yun po si production slip. Dito po siya dinidikit sa sa mga sample. Tapos, nakalagay din, halimbawa po, di ba po, may mga reject kami na na item, na sample. So, lalagyan din po namin ng production slip, tapos sa number of revision, ilalagay din po dyan na reject. Yun po siya, sir. So, yun po yung inad ko po dyan sa mga forms. Production. Meron pa din
sir yung mga form na, halimbawa po, ito, si supplies order form. So, si supplies order form po, meron din po kasi nag-order sa amin ng mga gamit in-house po. Halimbawa, mga office supply, yun po. So, meron din pong ganito na order form. Okay. Tapos, inad ko din po dyan, etong si color matching po. So, ito po yung color matching namin. Di ba po kanina sa process namin may color matching po. So, naka-indicate din po dito si color matching. Nakasama din po siya dyan. And yung delivery receipt po. Ano ba, may mga for deliver kami. Ano ba, sa dami, nag-order kami ng fabric. Tapos may ibang magre-receive. Dito po papasok si delivery receipt po. Kaya nag-order kami ng ibang supply na need. Dito rin po papasok si delivery receipt. Yun lang po, sir. Okay. May tanong po kayo? Wala na po, ma'am. Okay po kayo dun? Or Yes. may... Okay lang po, ma'am. Naka-note na lang din naman ako. Okay po, sir. Sige po. Sir Al? Yes, hello, ma'am. Okay na po kami, sir. Sige, okay na ka, Ron? Yes, sir. Nanakay overview. Sige, at least na kay overview, no? Maginainay na ako. Ugma, magkuanta. Ugma, mag-recap ta sa atong kuan. Kaning i-discuss si Ma'am Nicole. Meeting yapon ta. Much better kung mas earlier, no? Okay. Kung makakuantag mga alas 4 para after natag mga 7 plus. So, at least na kay idea. Tapos kung napanay ihatag si Ma'am Nicole yung mga uban pa. Ako patong i-kuan, sir. Tanaw ng mga... Kuha lang sa mga Excel ba? Kuha lang sa siya... kuha lang sa mga importanteng para sa system. Bali, ang gihatag ni Ma'am Nicole sa imo isang kuantanan workflow para masabtan ng nimo. Pero imo ra man kuhaon diha ang kinahanglan nato para sa forms. Asa na to ibutang ang mga inventory stocks, no? Okay. Maram na siya. And kung na orders and billings and payments, at least na lang kay overview. Anytime kung na kay pangutana siya every day, kuan na lang siya. mo approach ako niya. Sige, okay. Sige, okay na taron. Okay na mo. Okay, kuan ganang ako sa din siyang tun-an ba ang mga kuan ba magi nga labi na unsa atong igamit ani ba sa mga stock na to. Sige. Okay, sir. At least masuggestan ako nimo at least ugma, no? Na lang tayo makita this week. Na lang kay kanang rough na kuan lang ba? Sa katong imong gipakita nga UI UX, sir, katong user interface unsam appeal to dire, no? Katong kung malimaon na siya tong baton, dapat gani siya kanang UI interface na siya murag chart or kanang pie chart, di ba? Makita na to siya diha. Kuan siya kanang desktop og mobile view. Same. Desktop og mobile view. Okay. Katong imong gi-send na ko nga screenshot mao to siya. Ang kuan kanang okay. Kuan lang siya murag reference mo nga yung ato siya ka visually kuan siya. Dali siya masabtan sa mo gamit ba. Pang kuan sa pang user friendly. Sa user friendly. Kuan sa tanan kanang bisan karon pagi gamit masabtan na dayon. Okay. Noted, sir. Kumbaga start ta sa basic. So
from there kuan man ta work in progress man ni permi Ah. nga ato siyang like gipabuhat nako kay Ma'am Nicole sa imong gipasimulate nako giun sa paggamit ang mga forms. Kuan. Even kami diri nagsige mi kuan ani amo ani siyang gi refine ang ato ang workflow. Okay. So kami pa din magsige pag ko sa busab pa ni. Nya ay kani Namit ang tangon, wala ang idongag. okay. So at least sa imuha nga part mas mabuhat sa na system mas makita na nato tanan no ang kaning gibuhat niya. Kuan mo ni siya yaha kay Ang sa karon niya gibuhat tagi-tagi siya sir ba? Lagyo. Obra. Manual. ang iya Axle ang ang karon gipabuhat nato kay Ma'am Nicole is iyang kuha ang tanang data and records para ma-simplify nato sa atong system. Okay. Sige. So, ugma magkuhan ta recap ta sa atong kuhan. Sa tuang meeting ka. Okay sir. Okay, sige. Okay na ta ron. Ako na lang istoryahan sila Ma'am Nicole og kuhan. Sige Ang sir. team. Out na ko sir ah. Sige. Puyag to on